Tingnan mo, yan yung mga binindisyonan mo. Tutangin na. Yan ang binindisyonan mo, puros mga satanas yan. Tumanggap nga ng pera mga yan para pumirma sa impeachment ni VP Sara. Puros mga kawatan yan, binibindisyonan mo yan. Pakinggan natin to. Hindi mo natatanggapin ng Kamara ang binilik ng Articles of Impeachment ng Senado laban kay VP Sara Duterte. May kalabuan daw kasi ang ipinunto ng Senado. Nasa frontline ang balitang yan si Marian Enriquez. Anong malabo doon? Ano nga malabo? Di ba pinaliwanag na nga, ilang beses pinaliwanag. Di ba kayo nakikinig? Ibinabalik sa inyo kasi nga mali yung ginawa nyo. Kailangan yung patunayan na sumunod kayo sa batas kasi ayon sa batas isang impeachment, 1 taon. Merong 4 na impeachment complaint. Yung pang-4 ang ginamit yung article. So, mali yun. Dapat, kung may articles of impeachment, dapat yung una. Bakit umabot sa 4? Ano nangyari doon sa 3? Ano pa? Ulitin natin. Sabi ni Toby Chanko, binayaran daw kayo para pirmahan tong impeachment na ito. Ibig sabihin, hindi natural, hindi normal. Yung sistema, proseso, hindi dumaan to sa due process. Bakit? Kasi nagbayad para pirmahan, hindi nag-usap-usap, nagdebate para pirmahan. Yung articles of impeachment, tama? So yun pa lang, mali na eh. Doon pa lang, mali na. Tapos nalalabuan kayo. Talaga, sabi nga, pag magnanakaw, hindi naman namin yan. May nakita ka ba magnanakaw kahit nga nahuli mo na nasa loob ng bahay mo eh. Pag tinanong ba't nandito ka? Putya, magsisinungaling pa rin yan eh. Ganyan yung mga kawatan. Hindi yan naamin sa pagkakamali nila. Sa isang misa sa Batasang Pambansa, ipinagdasal at binasbasa ng mga kopya ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kanyang homily, may pasaring si Father Flavie Villanueva sa mga senador na bumotong ibalik sa Kamara ang Articles of Impeachment. Ang mga taong humusga 18 itong putang inan to, ito yung paring adik. Ito yung paring nasa seminaryo na, nagmimisa na, putang ina, nagsiyasyabu pa. Tapos itong pukin ng inan to, ito ang nagdadasal sa mga congressman. Tingnan mo naman, di ba? Tangina, binaboy nyo yung abito. Ang misa dapat ginagawa sa simbahan. Ginagawa lang yung misa sa ibang lugar kapag ka may mga, halimbawa, may patay, ganyan. Saka putangin na, tingnan mo yung mukha mo, ngiwing-ngiwi ka na siguro tuyot na yung utak mo, kakasyabu. Tapos ikaw pa ang ano ng misa at ikaw magsasabi na mga hudas ang mga senador. Putangina nyo, tingnan ninyo, gusto nyo na magkasundo kayo ng Senado, pero tinatarantado nyo yung Senado. So ngayon, sa tingin ninyo, maaayos pa ito sa ganitong panalig? Pinapabayaan nyo na taxpayers money ang nagbabayad dito sa opisina ninyo, tapos may mga ganitong aktivista na mga pare na nagsasalita. Saan ka makakita? Tingnan mo Project Paghilom daw. Anong klaseng hilom ang mangyayari kung yung nagsasalitang mga paring mga Padre Damaso, yung mga kriminal na mga pari na nagsasalita, puros katarantaduhan yung lumalabas sa bibig. Anong paghilom ang mangyayari dyan? Alam mo, dapat ang ginawa nyo dito sa Congress, putang ina, eksorsismo. Kailangan naghanap kayo ng pare na magaling sa exorcism. Sino bang pare magaling sa exorcism? Sino ba to? Si Kia. Yan. Si Father Kia, nag-aral mismo sa Vatican yun ng exorcism. Sa dami ng satanas at sinasaniban ng demonyo dito sa Kongreso, dapat talaga si Father Kia nandiyan dyan para i-expel lahat ng mga demonyo sa Kongreso. Kasama na tong putangin ng pari na ito. Pukinang ina nito. Dapat ang inaatupag mo, Father, yung magpakalat ng salita ng Diyos, hindi salita ni Satanas.
Oo, puros ka sa kademonyohan yung ginagawa nyo. Saan ka makakita? Nagdadasal kayo dyan sa Kongreso. Tapos, putang ina, puros katarantaduhan yung lumalabas sa bibig ninyo. Dapat, kapag ikaw ay nagpapakalat ka ng salita ng Diyos, alam mo bang salita ng Diyos ay lahat yan mabuti? Walang masama. Lahat yan mabuti ang pangaral ng Panginoon. Tapos, ginagamit nyo sa kabulastugan. Tang-inan tong pari na to. Gusto mo palang maging politiko. Sana tumakbo ka. Ka na magpari. Tang-ina ka. Ang kapal ng mga mukha ninyo na gamitin pa ang Diyos, gamitin pa ang simbahan sa katarantaduhan nyo. Alam mo, ganito yung mga banal-banalan. O, ganito yung mga kapitbahay natin na putang ina sobrang mga banal na aso. Yung mga tipong putya lahat ng misa inaatinan. Pero ang lalakas magmura, ang lalakas maliit ng kapwa nila. Oo, ito yung mga kapitbahay natin na putya sa ulo ang Stations of the Cross. Pero putang ina kahit minsan, hindi na kayo halubilo sa mga kapitbahay yan dahil mata pobre. Maraming ganyan. Yung mga nagpapanggap na banal, pero putang ina demonyo naman. Alam mo si Satanas, ganyan. Si Satanas noon, magpapanggap yan na matino siya para makinig ka sa kanya. O tapos, lalagyan kanya ng kung ano-ano sa ulo mo. O akala mo yun yung tama, pero hindi mo alam yung sinasamahan mo, si Lucifer pala yun. Ito ang paring Lucifer. Imbis na magpakalat ng mabuting salita, putang ina, puros kabalbalan ang ginagawa. Dapat ito tinatanggalan to ng mga ng mga abito. O kung gusto mo pala maging aktivista, putang ina, wag mo nang gamitin ng Diyos. O kung gusto mo maging aktivista, sumama ka na, umakyat ka na sa bundok. Mamawa ka ng baril, lumaban ka sa gobyerno. Galit na galit ka pala sa gobyerno eh. Tapos ginagamit mo pa yung ginagamit mo pa yung Biblia ginagamit mo pa yung Katolisismo sa katarantaduhan nyo. Dapat dyan, exorcist. Yung pag binibindisyonan mo yung nagsasalitang mga demonyo, biglang nasasaktan. Senador, ang mga Judas na mukhang alagad, ngunit ikaw yung mukhang alagad ng Diyos pero demonyo. Ikaw yung alagad ng Diyos na sumasyabu, bumabatak. Kaya ngayon ipinagtatanggol mo yung mga biktima ng war on drugs, na mga adik katulad mo. Galit na galit ka. Utangin ng tong pari na to, sarap sapukin sa mukha eh. O Father, kung gusto mo magsuntukan tayong dalawa, utangin na mo ka. Babasagin ko yung pagmumukha mo talaga. Tanginan nyo. Nakakadiri kayo. Kaya hindi na kaya ang Pilipinas, sa totoo lang, wala nang mga masyadong nagsisimba. Kaya nga Katoliko, wala nang masyadong nagsisimba. Sabi ko nga sa inyo, ang unang natin dito, relihiyon natin dito, relihiyong Islam at saka Katoliko. 300 plus years, 400 plus years na na-convert tayo to Catholicism. Sobrang korap ng Katolisismo, putangin na ganito ang mga pari. Puros katarantaduhan at kabalbalan yung itinuturo sa tao. Tinan mo, ang daming nag-usbungan na mga relihiyon sa Pilipinas. Iba't ibang klaseng relihiyon sa Pilipinas nag-usbungan. Bakit? Kasi puta wala ka ng tiwala sa mga ganitong mga pari. Itong mga pari na mga adik na makabatikos, wagas, pero putangin na mga kriminal din naman. ang kanilang mga kilos ay balasubas. Sila ang mga Pilato na may kapangyarihan bilang hari ng saligang batas, ngunit ginamit ang poder, naghugas ang kamay upang imbis ang hari ng katotohanan ang bigyan laya, pinili ang kamatayan at si Barabas. Ano naman yun?
Tangina, lalim-laliman, tali-talinuhan, putangina, tuyot na yung utak mo sa kakasinghot mo ng methamphetamine. Kaya ganyan. Ayon sa House prosecutors, hindi muna nila tatanggapin ang ibinabalik na articles of impeachment ng Taki mo Senado. yan yung mga binindisyonan mo. Putangina. Yan ang binindisyonan mo, puros mga satanas yan. Tumanggap nga ng pera mga yan para pumirma sa impeachment ni BP Sara. Puros mga kawatan yan, binibindisyonan mo yan. Gusto raw muna sana nilang maghain ng motion to seek clarification para humingi ng kaliwanagan sa impeachment court. Nanindigan si House Prosecutor Jervy Luistro na naaayon sa saligang batas ang impeachment complaint at hindi lumabag sa 1-year prohibition rule. Imposible rin daw ang gusto ng impeachment court na ipaalam ng Kamara sa ilalim ng 20th Congress na handa silang ipagpatuloy ang impeachment complaint. Hindi pa naman daw kasi nagko-convene ang 20th Congress. We do not defy. We do not... Ano, tumanda na at pumangit na to. Bistado na kasi, no? Hindi naman ganyan itsura niyan noon. Pero nung nabisto yung mga kahayupan niya, yung mga kademonyohan niya, ayan, kita mo itsura ngayon. Putang ina. Mukhang katulong na hindi pinasisweldo. Hindi ba? Disobey. We are merely deferring receipt of the same to give way to the clarification of all these issues surrounding the actions taken by the Senate last night. Tuloy na ang impeachment trial. Paano? Ang ina, sino ka? Paano matutuloy yung impeachment trial? Hindi ka naman senator judge. Sino ka para magsabi na matutuloy na? Hindi ka naman senador. Hindi naman impeachment court ang Congress. Di ba ang impeachment court Senado? So, ang Senado itutuloy yung pagsosomon. Itutuloy nila. Pero yung decision whether acquit or hindi, yung trial proper, hindi yan magsisimula hanggat hindi ninyo tinatanggap yung remanding na yan. Hindi ba? May mga kondisyon ng Senado na kapag hindi nyo ginawa, wala tayong pag-uusapan. Ang bola nasa inyo. So, the more na hindi nyo tinatanggap itong remanding ng Senado, the more na hindi talaga magpupush through ang impeachment ni BP Sara. Anong hindi maintindihan doon? No one can stop this anymore. Giit naman ni House Prosecutor Joel Chua, labag sa saligang... Sorry. It is not within your power para matuloy ito. Because kung may makapangyarihan kayo talaga, hindi sana kayo umiiyak ngayon. Hindi sana kayo nagpapamisa. Hindi sana kayo nagpapamedya. Gang batas ang ginawa ng Senado. Tila nag-aabogado na raw ang ilang senador para sa bise. Gayong ang kanilang obligasyon maging horado. Wala naman po sa mandato ng mga senador ang mag-file at magdesisyon sa ganitong klaseng mga motion. Sino ka? Sino ka para magsalita ng ganyan, Chua? Congressman ka lang. Again, ang Senado, aside from Senate sila, impeachment court pa sila. Sila ang magdidesisyon, hindi ikaw. Whether itutuloy nila ito o hindi, acquittal o conviction, it's not within your hands and your power para ma-impluwensyahan nito. Kaya nga, yun tama yung sinabi ni Chis Escudero, na this is not about Congress and Senate. Maaaring ang Congress at Senate is co-equal, pero they do not have power over the Senate impeachment court. Kami ang impeachment court at mas malakas kami kahit kanino.
Walang power, authority. Even the president, walang authority over us. Kami ang may say, kami ang makapangyarihan. So kung ano ang gawin namin, wala kayong magagawa. Kasi kayo dyan sa Congress, ganun din naman ang ginawa ninyo eh. Sa ayaw at sa gusto ng Pilipino, yung mga kabalbalan na ginawa nyo, ginagawa nyo pa rin. Walang nagre-reklamo. Bakit? Discretion nyo yan eh. O ngayon, nandito tayo sa Senado, sa impeachment court, which is the Senate. Kaya nyo mag-impose ng sanksyon sa kanila? Hindi. Why? Hindi kayo magkalibel. Kasi sila korte, sila ang may kapangyarihan, kayo wala. The taste of your own medicine, ika nga. Pag kayo nasa kapangyarihan, within your powers, kaya nyong mangbuli. Kaya nyong babuyin yung sistema. O ngayon, ginawa sa inyo, anong pakiram? Anong pakiramdam? Anong pakiramdam na powerless ka? Anong pakiramdam na kahit na anong iyak mo, hindi kayo pinakikinggan? O, hindi ba? Yan, karma is digital. Dapat sila ay aakto na impartial o neutral. Pero o kayo din naman eh. Dapat di ba impartial at neutral? Ba't naging impartial at neutral ba kayo? Kay BP Sara, di ba pinagkaisahan nyo? Di ba nagkakandak ka pa lang ng hearing, putang ina, kriminal lang, tingin mo kay Inday Sara? Eh ikaw ang committee chairman. Dapat patas ka at neutral. Pero naging neutral ka ba nung ikaw ang umahawak ng mga reklamo ninyo kay BP Sara? Hindi. Oh, bakit ka ngayon nagdidiman ng neutrality sa mga senador? Eh tanga ka ba? Kayo nga namuliti ka eh. Do you expect yung mga senador na hindi mamumuliti ka? Oh, hindi ba? Bobo. o ngayon po parang hinaharang po nila ang demokrasya po dito sa ating bansa. Gayunman, welcome sa House Prosecutors ang paghahain ng summons ng Senado sa kampo ni VP Sara. Ang ibig sabihin lang daw nito, kinuha na ng Senado ang jurisdiction sa kasong ito, kaya mas malinaw na tuloy ang impeachment trial. We do not do this thing, we are sending the wrong signal to the Filipino people that our constitution can just be violated by powerful people. Hindi po. Diba ganyan din nga kayo? Di ba powerful kayo nung Quadcom? Powerful kayo nung Tricom? Hindi ba binubuli ninyo yung powerless? Yung mga vloggers, di ba binabalasubas nyo? Dahil kayo yung powerful, ay ngayon, yung Senado, yung Senate Impeachment Court, mas powerful kaysa sa inyo. Anong pakiramdam na powerless? Yan, nasanay kasi kayo. Nasanay kayo na kayo lang ang may kapangyarihan. Malas nyo. Malas nyo kasi yung Senate President, kupal. Diba? Kaya malas nyo kapag naging presidente si Inday Sara kasi mas kupal yun. Diba ang saklap na powerless ka? Kaya sa susunod, kapag kayo may hawak ng kapangyarihan, maging patas kayo. Pag nagpatawag kayo ng mga hearing, maging patas kayo, mantakin nyo si Kernel Grijaldo. Pinakulong nyo ng 6 na buwan. Anong patas dun? Bully kayo. Kapag may kapangyarihan kayo, you have the contempt powers. Ang ginagawa nyo, contempt kayo ng contempt. Bakit? It's within your discretion. It's within your powers. Kayang questionin? Hindi. O ngayon, bakit nyo kini-question yung Senado? Kasi mas makapangyarihan sila sa inyo. Kasi hindi ninyo kayang utusan ang Senado. Kasi mga kupal sila. O yan ang sinasabi natin. Oo, sabi nga nila, you reap what you sow. Kung ano ang itinanim mo, yun na nga anihin mo. O nagtanim kayo ng kabulastugan, anong inani nyo? Ngayon, na-realize nyo, oh shit, kailangan na natin ng misa. Kasi kahit magtumbling tayo, kumain tayo ng bubog, maglaplapan tayo o bawat isa, hindi natin mababago isip ng Senado kasi hindi sila korap katulad natin. Oh, yun lang. Agoy. Ba? Hindi ito laban sa isang tao lamang. No, it's not personal. If it's not personal, put it in court. Diba? Kung hindi personal to, isampan nyo sa korte.
Napakarami ng kaso ni Inday Sara. Okay na yun. Bago mag-adjourn ng sesyon, formal na inaprubahan ng Kamara ang resolusyong nagsacertify o nagpapatunay na naaayon sa saligang batas ang pagpapa-impeach kay VP Sara noong February 5. Inaprubahan din ang motion na i-defer o hindi muna tatanggapin ang ibinalik na articles of impeachment ng Senado hanggat hindi nila nasasagot ang ihahaing clarificatory queries ng prosekusyon. Naniniwala ang ilang House prosecutors. Di ba? Yan ang sinasabi natin. Palakpakan. So ngayon, mga boss, napakasarap sa pakiramdam. Sabi ko nga sa ito lang naman gusto nating makita na yung mga feeling powerful maging mga powerless para at least maintindihan nila kung ano yung pakiramdam natin na mga ordinaryong Pilipino na binubuli-buli ng mga makapangyarihan. O ngayon, Congress, akala nila sobrang lakas nila. Akala nila with the power of the purse. Akala nila with yung kapangyarihan sa budget, kaya nilang gamitin para gawing aso lahat ng mga nasa paligid nila. It turned out, wala silang mga pangil. It turned out, wala silang bilang. It is the court, which is the Senate, mas makapangyarihan kaysa sa kanila. Ngayon, nag-iiyakan. Putang ina, pati si Jesus, dinamay na. Pati yung mga paring adik. Kita nyo, sino yung mga pari na nagmimisa sa kanila? Yung mga pari, yung pari na adik na, testigo. Di umano, mga nagsasampa ng kaso kay Pangulong Duterte. Di ba yung mga yan? Bakit ang daming pari? Bakit yan pa yung ginamit nyo? Kasi kakutsaban nyo yan. Kaya yan yung pari na ginamit nyo magmisa dyan kasi kakutsaban nyo yan. So, ibig sabihin yung mga kaso, yung mga witnesses, kasi witness nyo yan ibig sabihin yung mga witnesses, talagang tinatamper ninyo. Yung mga witness, talagang kontrolado ninyo. Ngayon sabihin nyo, hindi ito personal. Sabihin nyo na hindi ito laban sa isang tao lang. Tangina, dyan pa lang sa nagmimisa, kalaban na ng mga Duterte yan. Style nyo, bulok. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.